paano nga ba tayo mabubuhay sa paraang makakapagbigay ng glory sa Diyos? Una, glorify God by your body. Pangalawa, glorify God by your mind. At pangatlo, glorify God by your gifts. So una, pag-usapan natin, glorify God by your body. Sabi sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Grabe, no? Ang linaw. Hindi ito isang utos na may kasamang pagbabanta o pananakot, kundi ito ay isang pakiusap, isang paanyaya, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Parang sinasabi ni Pablo, tingnan mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Kaibigan, naranasan mo na ba kung gaano kabuti ang Diyos? Kasi kung hindi mo pa nararanasan kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo, mahirapan ka mag-alay ng iyong sarili. Kaya ngayon, ang sinasabi niya, tingnan mo kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ialay mo naman ang sarili mo sa Kanya. Kung na-experience mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo, ngayon din, ngayong oras na to, kaibigan, kinakausap ka ng Diyos, ialay mo ng buong buo. Hindi natin pinag-uusapan dito yung superficial faith or yung superficial Christianity, 50-50. Ang sinasabi dito, ibibigay mo ng buong buo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa grace, dahil sa biyaya ng Diyos. Pansinin nyo, hindi tayo pinipilit, kundi pinapakiusapan. Dahil si Jesus na ang gumawa ng lahat para sa iyo at para sa akin. Now, ano ibig sabihin ng masaganang habag ng Diyos? Kaibigan, hindi lang ito simpleng kabutihan na parang binigyan ka ng bagong idea o tinulungan ka makapasa sa exam. Hindi lang ito yung kabutihang pang-araw-araw. Halimbawa, provision sa pagkain, pamilya o trabaho, kundi mas malalim pa riyan. Dahil ang masaganang habag ng Diyos na tinutukoy dito sa Romans 12:1 ay hindi lang basta ordinaryong tulong. Ito'y kabutihang ipinakita sa pamamagitan ng krus. Kung pabasahin natin yung Romans chapter 1 hanggang 11, makikita natin lahat doon ang ginawa ng Diyos para sa atin. Kung paano niya tayo kinahabagan. Isipin mo ito. Tayo ang makasalanan, hindi lang tayo nadapa, hindi lang tayo medyo nagkamali sa buhay. No, mas malalim pa doon. Bakit? Kasi tayo ay patay sa kasalanan. Ito yung katotohanan. Isang kasalanan lang, ang bayad ay kamatayan. Yun ang sabi sa Bible. Paulit-ulit nating pinili ang sarili kaysa sa Diyos. Araw-araw, gumawa tayo ng bagay na labag sa kanyang kalooban. Nagsinungaling tayo, naging mayabang, naging mapagmataas, naging mapanghusga, naging makasarili. Pinili natin ang kasalanan kahit alam natin kung ano ang tama. At ang nakakalungkot dito ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa naglalagablab na asupre at pagkahiwalay sa Diyos. Pero, anong ginawa ng Diyos? Imbis na pabayaan tayo sa ating pagkabulok, bumaba siya mula sa langit, isinuot ang katawang tao, katulad nung sa atin, ang Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, na walang kasalanan, ay naging tao, naglakad sa lupa, upang maranasan ang sakit, gutom, pagtanggi, pag-reject sa Kanya, pagtawanan siya, at sa huli, kamatayan sa krus. Kaibigan, huwag nating gawing normal lang ang krus. Dahil sa krus, pinasan ng Panginoong Hesus ang lahat ng kasalanan natin. Lahat ng kahalayan, lahat ng kasinungalingan, lahat ng kasakiman, galit, selos, pride, lahat ng dumi ng ating buhay, inako niya. Tapos siya ang pinarusahan na para dapat yun sa atin. Siya ang iniwan ng Ama para ikaw ay matanggap. Imagine mo yun, pinabayaan niya ang Panginoong Hesus sa krus para ikaw at ako ay matanggap niya. Siya ang namatay para ikaw at ako ay mabuhay. At hindi lang namatay ang Panginoong Hesus, kundi nabuhay siyang muli. Tinalo niya ang kasalanan at kamatayan. At ngayong nabubuhay siya, nag-aalok siya ng bagong simula sa iyo at sa akin. Kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaibigan, hindi ba yan ang masaganang habag ng Diyos sa atin?
Kaya nga sinasabi ni Pablo, tingnan mo yan. Tingnan mo, habag ng Diyos sa iyo. Hindi mo ito deserve, pero binigay niya. Kung totoo nga naiintindihan natin ang lalim ng kasalanan natin at ang laki ng grace ng Diyos, hindi ba natural lang na ialay natin ang buong buhay natin sa Kanya? Hindi ba nakakaya kung tayo pa yung nagmamatigas? Kung tayo pa yung parang ayaw ialay ang katawan natin, tayo na nga ang sinagip. Tayo pa ang ayaw magpasakop. Kaya nga kung nararamdaman mo na parang ang layo mo na sa Diyos o parang ang dumi-dumi mo na, kaibigan, mas lalo kang huwag lalayo sa Diyos. Lumapit ka. Kasi kahit gaano pa kalalim ang kasalanan mo, mas malalim ang biyaya o grace niya sa iyo. Kaya nga, sa harap ng krus, ang tamang response palagi ay, Lord, sa iyo na po ang buhay ko. Alam mo ako mismo, kapag binabalikan ko ang verse na ito, parang nahihiya ako sa Diyos. Ako na nga yung may utang. Ako na nga ang sumuway. Ako pa ang dahilan kung bakit pinako ang Panginoong Hesus sa krus. Tapos siya pa makikiusap sa akin na ialay ko ang aking katawan at buhay. Grabe! Hindi ba dapat ako nga yung magkusa at magmakaawa? Ako ang dapat magsabing, Lord, sige na. Sa lahat ng kabutihan mo sa akin at pagmamahal, ay ito lang po may susukli ko, gamitin mo po ako. Pero tingnan mo ang Diyos, nagpapaalala. Hindi siya nananakot, kundi nagmamahal siya sa atin. At itong pagmamahal na ito ang dapat nagtutulak sa atin na ialay ang ating katawan bilang isang buhay na handog. Kaya nga ang tanong, kapag narinig mo yung salitang handog, ano pumapasok sa isip mo? Siguro naisip mo yung hayop, pinapatay tapos inaalay sa altar. Pero ibang klase ang handog na hinihingi dito. Hindi patay, kung hindi buhay. Ibig sabihin, habang buhay ka, araw-araw, moment by moment, ay ihahandog mo ang sarili mo sa Diyos. Mula paggising mo sa umaga hanggang sa pagtulog mo sa gabi, lahat ng ginagawa mo ay para sa Kanya. Kapag nagluluto ka, nagtatrabaho ka, nag-aaral, nag-aalaga ng pamilya, o kahit nag-iisa ka lang, lahat yan ay pwedeng maging worship kung iaalay mo ito sa Diyos. Lord, ibibigay ko ang best ko sa pagluluto, gagawin ko ito para sa glory mo. Yung salitang ginamit dito na ialay o ihandog sa Greek ay paristemi. Ang ibig sabihin, ilagay sa disposal ng iba. Sa Tagalog, parang sinasabi mong, Lord, sa iyo na po ang buhay ko, gamitin mo po ang masusunod, ikaw na. Ang buhay ko po para sa disposal mo. Yun yung sinasabi. Ang ibig sabihin, hahayaan mo na, Lord, kahit saan mo ko dalhin, okay na. Para sa disposal mo ang aking buhay. Hindi ito one-time offer, kundi ito ay daily surrender. Hindi lang Sunday, kundi pati Lunes hanggang Sabado. Hindi lang sa loob ng church, kundi pati sa trabaho, sa bahay, sa traffic, sa grocery, sa social media, bawat parte ng katawan mo para sa Kanya. At maaaring tinatanong mo, Kuya Mike, paano ba yon? Kaibigan, gamitin mo ang iyong katawan sa mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Huwag mo hayaang gamitin ito sa kasalanan. Lumayo ka sa mga bagay na hindi nagbibigay ng glory sa Diyos. Halimbawa lang, alam naman na natin to, pornography, panlilinglang, katamaran, bisyo, relasyong hindi ayon sa kanyang kalooban. Kapag ginagamit natin yung ating katawan sa ganitong mga bagay, hindi lang natin sinasaktan ang sarili natin, kundi sinisira natin ang purpose ng Diyos para sa atin. Pero kapag ginamit mo ang iyong katawan sa paglilingkod, sa kabutihan, sa pagkakaibigan, sa pagmamahal, sa pagiging tapat, doon mo tunay na pinaparangalan ang Diyos. At hindi mo kailangan maging pastor para gawin ito. Kung ikaw ay isang anak ng Diyos, may calling ka na ialay ang katawan mo bilang worship. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Kanino mo inaalay ang katawan mo araw-araw? Sa sarili mo ba? Sa mundo? O sa Diyos? Ang totoo, kung para sa Diyos, may reward ka. Kasi ito raw ang karapat-dapat na pagsamba. Yun yung binasa natin kanina. Pero kung hindi sa Diyos, darating ang panahon na mararamdaman mo ang emptiness. Parang may kulang. Dahil hindi mo ginagamit ang katawan mo ayon sa design niya para sa'yo. Kaibigan, ngayong araw na ito, simulan mo ialay ang buong buhay mo bilang handog na buhay. Glorify God by your body. Ialay mo ang katawan mo para luwalhatiin siya. Huwag mo sayangin ang katawan mo sa temporary pleasures. Wala namang patutunguhan yan. Gamitin mo ito sa bagay na merong eternal value para sa glory ng Diyos. Tandaan mo ito.
Live to glorify God. At unang hakbang dyan ay sa pamamagitan ng katawan mo. Mamumuhay ka para sa Kanya. Buong puso, buong katawan, buong buhay. Isipin mo ito. Merong isang magaling na chef, no? Hindi siya basta-basta lang naghahalo ng sangkap. Pinipili niya yung pinaka magandang quality ng karne. Hinuhugasan ng maigi ang gulay. Tinitimplahan ng maayos. Bakit? Kasi yung lulutuin niya ay reflection ng identity niya bilang chef. Yung presentation ng pagkain niya, yung itsura, yung amoy, yung lasa, lahat yan magsasabi kung anong klaseng chef siya. Tama ba? Ganon din tayo, kapatid. Ang katawan natin ay reflection ng Diyos na nananahan sa atin. Hindi pwedeng bara-bara. Hindi pwedeng basta gamitin lang kung saan-saan o abusuhin na lang dahil maaring sinasabi natin, katawan ko naman to eh. Oo, katawan mo nga. Pero kung na kay Kristo ka na, hindi ka na sa sarili mo. Amen ba? Tinubos ka ng Panginoon at ang katawan mo na ngayon ay templo ng Holy Spirit. Sabi nga sa 1 Corinthians 6:19-20, nasabi dyan, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo, okay, ulitin natin to, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Verse 20, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kaibigan, hindi ka mumurahin, hindi ka cheap. Binili ka ng Diyos sa pinakamataas na presyo. Ang ipinambayad sa iyo ay dugo ng Panginoong Yesus. Kaya nga, yung katawan mo, hindi lang pangbihis, hindi lang yan pamporma, hindi lang pang trabaho, hindi lang para i-express mo yung sarili mo, kundi ito ay templo. Ito ay dapat ginagamit para sa glory ng Diyos. Kaibigan, ano ba layunin mo sa katawan mo? Ano ang gusto mong ma-accomplish para sa Panginoon habang may lakas ka pa, habang may hininga ka pa? Alam nyo, nung araw, nung kami ay nagdi-D-group, ako ay, nakilala ko si Lord, mga edad ako na 38 years old. And then, nagdi-D-group kami, around 40 years old ako noon, So habang nagdi-D-group kami, meron kaming pinag-uusapan, yung Half-Life. Ang title ng book, Half-Life. So pinag-uusapan namin, sabi ko, nako, 40 years old na ako. Saan ko gagamitin yung natitirang taon ng buhay ko? Alam mo, lahat kami dun sa group na yon, mga siguro 5 kami, puro kami lalaki. And then sabi namin, gagamitin namin yung aming natitirang taon para sa glory ng Diyos. Kaya kaibigan, tanungin mo yung sarili mo, para saan mo ginagamit yung buhay mo ngayon? Saan mo ginagamit ito? Habang may hininga ka pa. Gaya na sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:9, sabi niya, kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya o maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na niya. Alam mo kung ano ibig sabihin noon? Ang pinaka-goal ni Pablo sa buong buhay niya ay ang mapaluguran o ma-please ang Diyos. At alalahanin mo ito, kaibigan. Kung gusto mo talaga na ma-please ang Diyos, hindi ito mangyayari ng aksidente. Hindi mangyayari yun. Kailangan ng commitment. Kailangan nating sabihin, Lord, simula ngayon, gamitin nyo ang katawang kong ito para sa kaluwalhatian mo. Magiging intentional tayo. Sa bawat plano natin, kasama natin sa plano, yung pagbibigay ng glory sa Diyos. Alam mo, nabibless ako dun sa aking isang member dati. Sabi niya, ayokong kumuha ng trabaho o mag-apply ng trabaho kapag masasagasaan yung araw ng aking pagsamba. Masasagasaan yung araw ng aking pagli-lead ng D-group. Ayaw niya. And ang daming nag-offer sa kanya ng trabaho. Araw-araw meron siyang interview. Halos 10 interviews araw-araw, mahigit pa. Pero marami siyang tinatanggihan. Kasi ang tinatanong niya, anong araw ang day off, at hanggang anong araw ang pasok. Alam mo, natutunan ko sa kanya, dinedicate niya yung buhay niya. Naging intentional siya. Yun yung commitment na hinihingi sa atin ng Diyos. Ialay mo ang iyong sarili sa Diyos. At ang offering na ito, itong pag-aalay ng katawan na ito, hindi ito typical na sacrifice. Sa Old Testament, ang handog ay pinapatay. Pero sa New Testament, si Kristo na ang namatay para sa atin.
Sa halip na tayo ang mamatay, ang Panginoong Yesus ang namatay. Kaya ngayon, tayo naman ang mamumuhay para sa Kanya na pinatay. Hindi na patay na handog, kundi buhay na handog. Yun yung sinasabi sa talata. Buhay na nagsasabing, Lord, lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo. Sobrang ganda ng sinabi ng Panginoong Yesus sa John 8:29. Basahin natin ito. At kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan sapagkat, tingnan natin kung anong ginagawa ng Panginoong Yesus, lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Wow! Yan ang buhay na nagbibigay luwalhati. Araw-araw, tanungin natin ang sarili natin, nalulugod ba ang Diyos sa ginagawa ko sa katawan kong ito? Kaibigan, sa panahong ito ng social media, pressure at culture na nagsasabing gawin mo ang gusto mong gawin sa katawan mo. Pero kaibigan, iba na tayo. Hindi dahil gusto lang nating maging banal, kundi dahil alam natin kung ano ang halaga natin sa Diyos. Alam natin kung gaano kamahal yung pinagbilihan o pinambayad ng Panginoong Yesus sa atin. Ikaw at ako ay anak niya at minamahal. Kaya nga isang napagandang paalala ang quote na ito. Tingnan nyo, basahin natin ito. For every look at yourself, take 10 looks at Christ. Kasi totoo, minsan, pag tinignan natin yung sarili natin, punong-puno ng kahinaan, punong-puno ng failures. Minsan, di ba, sinasabi natin kay Lord, Lord, makakalapit pa ba ako sa'yo? Kasi ito yung ginawa ko. Alam mo, nabibless ako kagabi, no? Meron kaming D-group, and then sabi nung isa, ito yung nagawa ko, and nahihiya ako sa Diyos, nahihiya ako lumapit sa Kanya, nahihiya ako mag-conversation time. Kasi ito yung nagawa ko, nag-fail ako. Pero alam mo, yung grace ng Diyos, sinasabi niya, sabi niya, my grace is sufficient for you. Sobra-sobra. Kaya anytime, pwede tayong bumalik sa Diyos. Kahit gaano pa tayo kadapa, kahit ano pang nangyari sa atin. Kaya nga, hindi ka titingin dun sa kahinaan mo. Sabi kanina, no, sa quotations, for every look at yourself, take 10 looks at Christ. Tignan mo lagi, Lord, okay, makasalanan ako, pero sobra ang grace mo, sobra kang mabuti, sobra yung pagmamahal mo sa akin. Salamat at mas lalo akong lalapit sa'yo. Kahit dadapa ako, kahit nagkasala ako, babalik at babalik ako sa'yo. Kaibigan, yun yung hinahanap sa atin na iaalay natin yung ating sarili sa Panginoong Yesus. Doon natin maalala kung bakit karapat dapat ialay yung ating katawan sa Kanya kapag nakita natin kung gaano siya kabuti, kung gaano siya ka-gracious. Kaya kaibigan, live to glorify God. At ang katawan mo, ang unang altar. Si Helen Roosevelt, isa siyang medical missionary na isinuko lang ang kanyang profession. Siya ay professional. Pero sabi niya, buhay ko hindi naman para lang kumita ng pera. Gusto ko magamit ito ng Diyos para sa kanyang kaharian. Alam mo, yung buong katawan niya hanggang sa pinakamasakit na parte ng buhay niya, isinuko niya sa Diyos. Isinilang si Helen noong 1925 at pinili niya maging missionary sa Congo. Isipin mo, nag-iisa siyang doktor. Imagine mo siguro kung ako doktor, nako, grabe, magpapayaman ako. Yan ang nasa isip ko lagi. Nung hindi ko pa kilala si Lord, yun ang talagang aking goal yumaman. Pero tingnan mo tong doktor na ito. Sabi niya, magiging doktor ako para sa Diyos. At alam mo, dun sa Congo, iisa lang siyang doktor para sa 2.5 million na katao. Kaya tingnan mo yung trabaho. Araw at gabi siyang naglilingkod gamit ang kaalaman niya sa medisina para tulungan ang mga tao at ipakita ang pagmamahal ng Panginoong Yesus. Pero noong 1964, habang nagkakagulo yung bansa sa gitna ng digmaan, siya ay dinakip ng mga rebelde. 5 months siyang bihag at sa panahong iyon, dumana siya ng matinding pagdurusa, binugbog, ginahasa, tinorture, at ang isa pang masakit na ginawa sa kanya, yung tinali siya sa puno habang pinagtatawanan siya ng mga sundalo at sinusunog yung lahat ng pinaghirapan niya, yung mga mahalagang manuscript, sinunog sa harapan niya. Ito ang bunga ng kanyang taon ng pag-aaral at pati na yung sa ministry niya, nandun lahat sinunog. Alam mo, doon sa gitna ng matinding sakit at kahihiyan, nasabi niya sa sarili, Lord, nasan ka? Parang pinabayaan mo ako. Pero kaibigan, sa gitna ng kawalan, nagsalita ang Diyos sa puso niya. Hindi malakas na boses, pero malinaw na pahayag. Ang sabi, Helen, these are not your sufferings, they're mine. All I ask of you is the loan of your body. Grabe, no?
Sa halip na komportable at ligtas na buhay, ito yung natanggap niya. Pero doon niya naintindihan na ang katawan niya ay hindi lang para sa sariling kaginhawahan, kundi para sa pagsunod sa Diyos kahit masakit. Sa kanyang aklat, sinabi niya, ito yung sinabi niya, through the brutal, heartbreaking experience of rape, God met with me with outstretched arms of love. He was so utterly there, so totally understanding. His comfort was so complete, and suddenly I really knew that His love was unutterably sufficient. He was actually offering me the inestimable privilege of sharing in some little way in the fellowship of His sufferings. Kaibigan, hindi madaling pakinggan, di ba? Pero totoo ito. Kapag inalay mo ang katawan mo sa Diyos, hindi palaging komportable. Minsan may sakit, minsan may pagtitiis. Pero ang kapalit, ang presensya ng Diyos na hindi matutumbasan ng kahit anong yaman sa mundo. Alam mo, hindi madali ang ministry. Madali ba mag-lead ng D-group? Madali ba mag-prepare? Hindi madali mag-lead ng D-group. Kasi ang D-group, hindi lang naman yung parang, halika na, meeting na tayo, pray, ikaw mag-pray ka. Hindi, ito, basahin natin itong verse na ito. Ikaw, anong insight mo? Ito, anong ginagawa mo? Anong application mo dito? Hindi lang ganun yung D-group. Ang leader, kahit wala pang D-group, naghahanda ng kanyang sarili, nag-aaral, tinitignan ng buhay niya kung nakakalugod ba sa Diyos. Bakit? Kasi siya yung leader, siya yung example, siya yung nagpapakita ng tamang pamumuhay, ng tamang relasyon, ng lumalagong intimacy sa Diyos. Hindi lang siya basta nag-lead, hindi lang siya teacher, yung buhay niya, yun yung kanyang paraan ng pagdi-disciple. At hindi madali yun. Kaya nga kaibigan, may kasamang hirap ang ministry. At kung hindi mo to yayakapin, magkakaproblema ka, aayaw ka. Ang buhay, Kristyano, hindi madali. Minsan, dadaan ka sa trials. Kagabi, merong mga kapatiran sa amin, sa D-group, na dumaan sa trials. Pero nakakatuwa, kasi sabi nila, nakita ko ang kamay ng Diyos dito sa pinagdadaanan ko. Pinatawa ko sa isa nating kapatid, hindi ko na babanggitin yung pangalan niya kasi hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Ang sabi niya, nakita niya, mas lalo niyang nakita yung pagkilos ng Diyos doon sa time na nahirapan sila. At totoo yun. Minsan, hindi mo nakikita yung pagkilos ng Diyos kapag smooth yung buhay. Hindi mo nakikita yung pagkilos ng Diyos kapag walang problema. Pero mas nakikita mo yung pagkilos ng Diyos, mas na-appreciate mo yung nangyayari kapag nahihirapan ka. Parang sinasabi mo, Lord, thank you, nakabahagi ako sa sufferings mo. Hindi lang sa mga tagumpay mo, sa victory mo, naging kabahagi din ako sa sufferings mo. Kasi naging patotoo itong nangyari sa akin, magiging patotoo ito para sa ibang tao, para ma-bless sila. Kaibigan, yun yung sinasabi na iaalay mo ang iyong sarili sa Diyos. Alam mo si Helen, bumalik siya sa Congo. 1966, nagpatuloy siya sa gawain ng Diyos. Nag-rebuild siya ng mga hospital, nag-train ng mga bagong medical workers at hanggang 1973, nag-serve siya doon. Pagkatapos noon, naging tagapagsalita siya sa buong mundo. Dala ang mensahe na ito. Ito yung message niya. It is a privilege to suffer for Christ. Ulitin natin. It is a privilege to suffer for Christ. Kaibigan, may mga bagay ba na inisip mo na parang ayoko na mag-serve kasi ang hirap? Kaibigan, kaya ako to kinukwento sa'yo para ipakita na ang tunay na halaga ng ating katawan, hindi para sa sarili nating kagustuhan, kundi para sa purpose ng Diyos. At kung si Helen ay nagawang ialay ang kanyang katawan sa gitna ng gulo at sakit, paano pa tayo na nabubuhay ng may kalayaan dito sa Pilipinas? Tanong natin ito, saang bahagi ng buhay mo kailangan mo sabihin, Lord, sa'yo na ang katawan kong ito. Sa pag-manage ng health mo, sa mga bagay na pinapanood mo, sa paraan ng pakikitungo mo sa ibang tao, sa iyong purity, sa iyong disiplina. Kaibigan, live to glorify God. Kung may isang bagay na natutunan natin kay Helen, ito yon: the body is not our own. It's a sacred loan. At ang tanong ngayon, gagamitin mo ba ito para sa sarili mo o para sa kaluwalhatian ng Diyos?